Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Ginisang ampalaya po pala yung niluto ni Mama kahapon ng umaga. Sakto po kasi ay magbabaon nga din daw po si Papa ng ganito. Tatlong itlog nga lang po yung nilagay ni Mama dito dahil sobrang lalaki nga po ng nabili nila. At tamang-tama nga lang po ito sa dami ng ampalaya. Medyo marami na rin po pala ito pong naluto ni Mama. At aabot pa nga po ito sa pananghalian namin. At ganitong luto nga lang po sa ampalaya yung gusto namin. Yung half cook at saka po yung walang tubig. Ayan nga mga kalabs, at luto na nga din po pala ito pong ampalaya ni Mama. Tignan nyo naman at nakakatakam na nga po. Pagkatapos po palang kumain ni Papa, eto nga at nakapagbihis na nga din po siya. Kailangan niya nga daw pong magsuot lagi ng sweater kapag pumapasok dahil po malamig. Pagkagising ko nga po ay niloko pa nga po ako ni Mama kung bakit hindi nga daw po ako pumasok. Ang ganda-ganda na nga po kasi ng panahon kahapon. Sabi ko nga po kay Mama nung 6:00 pa lang ay nabasa ko na nga po yung chat ng teacher namin sa GC. Kaya sabi nga po ni Mama ay kumain na daw po ako. Very late na nga din po ako diyang kumain ng agahan. Syempre, late din po kasi akong gumising Napakainit na nga po ng araw niyan mga kalabs. Habang kumakain pa nga lang po ako dito ay naglalaban na nga po si Mama ng mga kumot, punda, pati na rin po ng bedsheet namin. Ganun nga po kaganda yung araw dito sa amin kahapon. Kaso lang po mga kalabs, sa ibang part naman po ng Tuguegarao ay nabaha na nga daw po. Mabuti na lang at hindi nga po umabot yung baha sa bahay nila nanay doon. Pagkatapos ko po palang kumain, saktong nandito nga po si nanay sa bahay namin. Kaya pinatanggal ko na nga po sa kanya yung tali ng buhok ko. Tatanggalin ko na rin po kasi yung tirintas nito. Si nanay po pala yung nagtrintas dito sa buhok ko nung isang araw. Kagabi nga hindi ko na nga po ito tinanggal. Gusto ko po kasing makita kung gaano po kakulot yung resulta nito. Si nanay po kasi ay mahilig nga din po siyang mag-ayos-ayos ng buhok. Naglalaba po pala si Mama sa tabi namin dyan ni nanay. Natutuwa na nga po si nanay nung makikita niya po itong buhok ko. Siya dan, at eto na nga po yung resulta. Sinalaminan ko pa nga po sa may bintana namin para po makita ko yung itsura. At sobrang kumulot nga po siya mga kalabs. Maski nga po ako ay nagustuhan ko nga din po yung pagkakulot. Sabi ko nga po kay Mama ay magpakulot na lang po kaya ako ng buhok. Para po mukhang makapal yung itsura ng buhok ko. Manipis lang po kasi yung buhok ko mga kalabs Eto nga at binuhat ko nga din po muna yung cute na baby dahil nandito nga din po siya. Ang cute-cute nga po ng smile niya At nung may nabasa na nga po ko sa GC na sinend ni Sir na gagawin namin, eto at ginagawa ko na nga din po. Butones po pala ito at itatahi nga din po namin sa ginawa namin. Wala nga pong nahanap si Mama na butones kaya humingi na nga lang po kami kay nanay. Nung una, akala ko nga po ay hindi ko nga po kayang itahi itong butones sa tela. Pero nung sinubukan ko nga po ay kaya ko po pala at madali nga lang po siya. Hindi na nga din po ako nagpaturo dito kay Mama. At 3 botones pa nga po yung nilagay ko dito. Pagdating naman po ng tanghali ay humingi na nga lang po si Mama ng gulay kay nanay. Binili nga po ito ni Mama kay Lola. Pinaluto na nga lang daw po ni Mama kay nanay dahil hindi niya na nga daw po magawang magluto sa dami daw po ng nilalabhan niya. Ulam na nga po naming lahat ito. At may natira pa naman po dun po sa ampalaya na niluto ni Mama. Pero syempre, dito po muna ako sa adobong kangkong. Masarap po pala itong pagkaluto ni nanay sa kangkong. Lalo na po kapag yung luto dito ay nilagyan ng bagoong tapos may suka pa. Masarap nga din po yun mga kalabs. Naparami pa nga po ako ng kuha ng gulay. Si kuya nga ay kakatapos niya nga lang din pong kumain. Kaya hindi na nga po siya nakisabay sa amin ni Mama. Ako po kasi anong oras din po kasi ako nag-almusal niyan. Kaya busog pa nga po ako nung kumakain pa nga po si kuya.
At nung bandang mga hapon na nga po ay tinulungan ko na nga din po si mama sa pag-aakas eto pong mga sinampay niya. Napakadami nga pong kumot nito mga kalabs. Mabuti na nga lang po at nakapagpatuyo po si mama. Dinryer niya din po kasi ito eh. Sobrang sakit nga daw po ng katawan ni mama pagkatapos niya nga daw po ditong maglaba. Mabibigat pa man din po itong mga kumot kapag po nababasa. Kaya ako naman po ngayon yung mag-aakas na nito. 4 nga lang po kami pero ang dami nga pong kumot. Kapag po kasi may natutulog na pinsan ko sa bahay, syempre, kailangan din po nila ng kumot Ganitong makakapal na kumot pa man din po yung kailangan kapag po taglamig. Napakabango na nga po nitong mga kumot at punda namin. Hindi na nga po nagawang ibilad ni mama yung foam namin sa init. Kahit nga po yung supot ng foam ay nilabahan na nga din po ni mama. Syempre, para po lahat na ay mabango. At pagkatapos ko po palang mag-akas ay tinulungan ko na nga din po si mama sa paglalagay po nitong supot ng foam. Kayang-kaya naman po itong gawin ni mama na mag-isa, pero tinulungan ko pa rin po siya. Para nga po mapabilis na yung trabaho ni mama. Nakikita ko na rin po kasi sa mukha ni mama na pagod na nga din po siya. At nung nailagay na nga po namin yung punda ng foam, sabi nga po ni papa ay hihiga na nga lang daw po muna siya at apak-apakan ko nga daw po yung likod niya. Nangalay nga din daw po kasi itong likod ni papa Nako nga at hindi nga daw po nararamdaman ni papa na naaapakan ko na nga daw po yung likod niya. Sobrang magaan daw po kasi ako Kaya sabi ko nga po kay papa ay si kuya na lang po kaya yung umapak sa likod niya para po mabigat. Pero sabi naman po niya ay ako na nga lang daw po. Kinagabihan ay nagluto pa nga po si mama nito pong masarap na ulam naming pinakbet. Hindi nga po kumpleto yung gulay nito mga kalabs. Sobrang mahal daw po kasi ng mga gulay sabi ni mama. Pero kahit hindi na nga po kumpleto ay okay lang daw po. Basta makakain daw po kami ng pinakbet. Madami nga po dito yung kalabasa, pati po yung kamote. Okay na rin po yun para naman po luminaw po yung mga mata namin. At eto nga, pagkatapos nga pong magluto ni mama, ay kumain na nga din po kami. God bless to all mga kalabs. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye po.